Sa isang syudad ng Laguna, may isang negosyante na sobrang abala sa kanyang negosyo. Siya si Alfred. Maraming tao na nakakakilala at humahanga sa kanyang abilidad pagdating sa negosyo. Laging siyang aktibo sa lahat ng activities ng kumpanya, halos lahat ay ginagawa niya. Sa paningin ng marami, siya ang matagumpay na negosyante sa kanilang lugar. May sarili siyang kumpanya, mamahaling sasakyan, at malaking bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na matagal na niyang isinasantabi, ang kanyang sariling pamilya. Si Aling Marta, ang kanyang ina, ay matanda na at may karamdaman. Minsan lang niya ito matawagan o dalawin. Ang anak ni Alfred na si Karen, 15 years old, ay laging nagtatanong sa kanya kung kailan niya sasamahan ang kanyang anak sa school program o field trip. Ngunit lagi siyang may dahilan, next time, anak. Busy si Papa. Ang kanyang asawang si Mira, isang simpleng guro, ay matagal nang nagpaparamdam ng lungkot. Halos araw-araw siyang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa. Kahit sa oras ng pagkain ay hindi na niya nakakasabay. Palagi siyang naghihintay sa hapagkainan, pero madalas ay si Alfred ay nauwi ng gabi o hindi umuwi. Isang gabi, habang nasa biyahe pauwi si Alfred mula sa isang business meeting, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na nasa hospital. Alfred, nandito kami sa hospital, sinugod namin si Mama. Nasa emergency room kami. Mabilis niyang pinihit ang manibela ng kanyang kotse patungo sa hospital kung saan ang nanay niya na nasa emergency room. Nang makarating na siya sa hospital, nakita niya ang kanyang inang mahina na, nakaratay at hindi na makapagsalita. Napaiyak siya. Naalala niya ang mga panahong tinanggihan niya ang mga imbitasyon ng ina, ang mga Pasko na hindi niya nadaluhan, ang mga tawag na hindi niya sinagot, huli na ang lahat. Hindi na siya nito muling makakausap. Sa loob ng isang linggo, pumanaw ang kanyang ina. Sa burol, tahimik lamang si Alfred, nakaupo sa gilid, habang hawak ang lumang larawan nilang mag-ina. Sa likod ng larawan, may sulat ang kanyang ina, "Anak, hindi kita hiniling maging mayaman, gusto ko lang makasama kita." Parang sinaksak ang puso ni Alfred. Ngayon niya lang naunawaan ang kahalagahan ng oras sa pamilya, hindi na ito maibabalik pa. Mula noon, nagbago si Alfred. Unti-unti na niyang binigyan ng oras at panahon makasama ang kanyang pamilya. Iniwan na ang sobrang abalang buhay. Ibinenta niya ang 2 branch ng kumpanya upang magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya. Isang Sabado ng umaga, habang nagluluto ng pancake ang kanyang asawa na si Mira. Bumaba si Alfred at tumuloy sa kusina para tulungan si Mira sa pagluluto ng almusal, at sabay na silang kumain kasama ang kanilang anak na si Karen at kaibigan nito. Kinabukasan, siya na ang naghatid sa kanyang anak sa school. Laking gulat ni Karen nang makita ang ama sa front row ng kanilang school program. Umiti siya at ang sabi, "Papa, totoo bang nandito ka?" Tanong ni Karen, lumuluhang masaya, "Anak. From now on, I'll never miss another moment with you." Habang yakap-yakap niya ang anak, pagkatapos ng programa. Sa labas ng gate ng paaralan, tumakbo at niyakap muli ni Karen ang kanyang ama. Habang si Mira ay nakamasid at napapaluha sa kasiyahan. Kinabukasan habang nagsusulat si Alfred, napatingin siya sa kalangitan at naalala niya ang kanyang ina. Masaya na siya ngayon dahil may oras na siya sa kanyang pamilya. Ang oras ay parang tubig sa palad, kapag pinabayaan mong dumaan, hindi mo na ito maibabalik muli. Pero habang nandito pa, hawakan mo na't huwag nang sayangin. Isa itong halimbawa sa ating buhay upang mahalin ng lubos ang ating magulang hanggat naririto pa sila.